Sa gitna ng pinakamataong palengke sa Maynila, may isang sigaw na pumunit sa ingay ng mga tindera, motorista, at mga nagdaraan. "Tingnan niyo to! Gutom na daga!" Sigaw ng isang batang malaki habang itinutulak ang isang payat na bata sa putik. Ang bata, na ang pangalan ay Rio, 10 taong gulang, naka-shirt na halos butas-butas at shorts na parang tinahi ng kapalaran, ay hindi man lang lumaban. Nanginginig siya sa lamig at gutom. Ang sikmura niyang walang laman mula kahapon ay kumakalam na parang kulog. Ang ulan kagabi ay bumaha sa gilid ng palengke, kaya ang sahig ay basa, mabaho at malamig. Habang nakaupo siya sa sulok, tinatakpan ang tiyan niya, may dumaan na 2 binata. "Amoy kanal ka, bata. Umusog ka nga dyan." Sabay saboy ng tubig mula sa timba nilang may halo pang sabon. Tumama ang malamig na tubig sa mukha ni Rio at napapikit siya sa sakit at hiya. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Sanay na siya. Araw-araw, paulit-ulit. Tila ba nakalimutan na ng mundo na bata rin siya. Sa gitna ng ingay ng palengke, ang tawa, mura at busina ng mga tricycle ay parang malalaking alon na paulit-ulit na tumatama sa kanya. Napahawak siya sa dibdib niya, pilit na humihinga. Para siyang nalulunod sa isang mundo na walang gustong magmalasakit. Hanggang sa may narinig siyang isa pang sigawan mula sa grupo ng mga batang nang aasar. "Uy, tingnan nyo! Umiiyak na! Weak!" Tawanan sila. Parang mga uwak na nag-aagawan sa bangkay. Pero habang tumatawa sila, bigla silang tumigil. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa pagod. Tumigil sila dahil may dumating, isang lalaki. Hindi nakakotse. Walang bodyguard. Walang suot na mamahaling relo. Nakasimple lang, puting polo, maong, at lumang sapatos na parang luma na pero malinis. Pero ang presensya niya, iba. Parang pag dumaan siya, humihina ang hangin. Parang may mabigat ngunit payapang dumapo sa paligid. Ang pangalan niya ay Tomas Guerrero. Pero hindi ito alam ni Rio at ng palengke. Sa mundo ng negosyo, siya ay isa sa pinakamayamang tao sa buong bansa. Pero walang may kilala sa kanya sa palengke. Dahil hindi siya nagpapakita sa TV, hindi mahilig sa social media, at halos walang litrato online. Tahimik, misteryoso, malayo sa mata ng publiko. At sa araw na yon, naglalakad siya sa gitna ng palengke dahil may hinahanap siya. Isang lugar kung saan ipapamigay niya ng lihim ang donasyon para sa mga batang lansangan. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay noong nakita niya si Rio, napahinto siya. Tumingin siya diretso sa bata. Hindi bilang pulubi, hindi bilang sagabal, kundi bilang isang tao. At sa sandaling iyon, parang may humawak sa buong palengke. Ang mga tindera na kanina'y nagsisigawan ay napahinto. Ang grupo ng batang nang aasar ay napatigil sa ere. Parang may pumigil sa kanila. Hindi ito magic. Hindi ito kapangyarihan. Presensya lang, isang uri ng presensya na hindi kailangan ng salita. Para malaman mong hindi ordinaryo ang taong ito. "Anak," mahinahong sabi ng lalaki. At ang boses niyang malalim, ngunit hindi nakakatakot, ay pumunit sa katahimikan na hindi maintindihan ng lahat. Napatingin si Rio. Hindi siya kumibo, pero sa loob niya, parang may kumalabit. Isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman, pag-asa. Lumapit si Thomas ng dahan-dahan, hindi para pagalitan ng mga nangaasar, hindi para gumawa ng eksena. Kundi para tumingin sa bata sa taas ng mata, hindi pababa. "Anong pangalan mo?" tanong niya. Mahina, halos paos ang boses ni Rio. "R. Rio po." Tumango si Tomas. "Rio, naririnig kita." Simple lang, walang drama, walang sermon. Pero ang salitang iyon, tumama kay Rio na parang yakap sa gitna ng bagyo. Naramdaman ng bata na may unang taong tumingin sa kanya bilang tao matapos ang napakahabang panahon. "Hindi mo kailangang matakot.
dagdag ni Thomas. Parang biglang lumambot ang mga tuhod ni Rio. At doon, unang tumulo ang luha ng hindi dahil sa sakit, kundi dahil may kakaibang init na sumiksik sa dibdib niya. Pero habang papalapit si Thomas, may biglang sumigaw, "Hoy, sino ka ba? Anak ko yan!" Sabay 5 hakbang, papunta sa bata ang isang lalaking lasing, amoy alak, amoy pawis, amoy sigarilyo. Nilapitan niya si Rio sabay hatak sa braso. "Diyan ka lang! Ako bahala dito! Alaga ko to!" Sabay sinampal si Rio nang hindi man lang iniisip. Napasigaw ang mga tao. Pero hindi dahil sa awa. Dahil alam nila ang lasing, kilala siya bilang sugarol, basagulero, at walang pakialam sa sino man. Alam din ng marami na hindi niya tunay na anak si Rio, kundi ginagamit lang ang bata para mamalimos. Pero bago pa muling masaktan si Rio, mabilis na hinawakan ni Thomas ang braso ng lalaki. Hindi malakas, hindi marahas, pero sapat para hindi makagalaw ang isa't isa. Tumingin si Thomas sa lalaki. Diretso, malamig, tahimik, hindi banta. Pero parang banta. Bitawan mo ang bata. Yun lang, pero para bang yelo ang boses niya. Hindi makagalaw ang lasing, hindi makasagot. Napatras siya, parang nawala ng hangin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rio na may isang taong humarang sa pagitan niya at sa panganib. "Halika, Rio," sabi ni Thomas. Sabay abot ng kamay. Unti-unti, dahan-dahan, parang mabigat ang braso. Inabot ni Rio ang kamay niya. At doon, parang huminto ang oras. Biglang nawala ang ingay ng mga tao. Biglang humina ang hangin. Biglang may katahimikan na hindi pangkaraniwan. Binuhat ni Thomas ang bata. Hindi gaya ng pagbuhat ng pulubyo kawawa, kundi pagbuhat ng isang batang pinoprotektahan. "Sumama ka sa akin," sabi niya. "Hindi kita pababayaan." Pero bago sila makalakad, tumatakbo ang isang babae mula sa kabilang bahagi ng palengke. "Sir! Sir! Nasaan ka ba? Hinahanap ka ng mga tauhan nyo. May emergency meeting!" At doon nagulat ang mga tao. "Sir, tauhan? Meeting?" Napatingin sila sa lalaki. May nakapansin. Parang nakita ko na, yan ah. Teka, hindi ba parang kamukha yan nung billionaire sa dyaryo? Isa pang tindero, yung may-ari ng Guerrero Holdings, yung kinatatakutan sa business world, yung halos walang litrato dahil puro boardroom at charity ang ginagawa. May kumalat na bulungan. Tumingin si Thomas sa babae. "Sabihin mo, mamaya na. Ito ang unahin ko." Napatulala ang babae. Sino ba naman ang makakapagsabi ng mamaya na sa meeting ng pinakamalaking kumpanya sa bansa? Pero itong lalaki, walang pakialam. Tumingin ulit si Thomas kay Rio. At sa gitna ng lahat, inakbayan niya ang bata at nilakad palabas ng palengke. Tulala ang lahat. Tahimik ang lahat. Walang kumibo. Walang tumawa. Walang nagbulong. At nang makalabas sila sa mas tahimik na bahagi ng palengke, doon nagsimula ang totoong kwento. "Tio," sabi ni Thomas, habang naglalakad sila sa mas malinis na kalsada, "marami kang hindi alam tungkol sa sarili mo. At marami rin akong hindi pa pwedeng sabihin ngayon." Napakunot ang noo ni Rio. "Pero bakit? Bakit mo ako tinutulungan?" Sandaling tumigil si Thomas. Tumingin sa bata na parang may natatanaw na mas malalim. "Dahil may nakita ako sa'yo na matagal ko nang hindi nakikita sa mundo." "Ano po yon?" tanong ni Rio. "Tapang!" sagot ni Tomas. At kapag ang tapang ay inabuso ng mundo, tungkulin ng isang tao na ibalik ito. Hindi niya alam na ang araw na ito ang magiging araw na babago ng buong kapalaran niya. At sa susunod na mga linggo, ang misteryosong presensya ni Thomas Guerrero ay magiging pader, ilaw, at gabay sa batang dati ay hindi kilala kahit ng sarili niyang anino. Simula ng araw na yon, nagbago ang mundo ni Rio. Kahit hindi pa niya alam kung paano.
Pagkakalabas nila sa palengke, dinala siya ni Thomas sa isang lumang warehouse na mukhang ordinaryo sa labas. Pero sa loob ay may malinis na opisina, ilang kama, mga kabinet na may pagkain, at mga tauhan na tila sanay sa tahimik na utos ng kanilang amo. Nang makita nila si Thomas kasama ang batang gusgusin, bigla silang tumayo. "Sir, sino yan?" Tanong ng isa pero hindi sa bastos na tono. Sa takot at paggalang. Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo magmi-meeting ngayon. Sagot ni Thomas. Diretso, malamig. Pero hindi galit. Parang may bigat sa bawat salita. Naiwan ang mga tauhan na tulala, pero walang kumontra. Sino ba naman sila para tanungin ang desisyon ng taong may hawak sa kalahati ng real estate ng bansa? Habang naglalakad sila papunta sa maliit na kwarto sa loob ng warehouse, nakadikit ang tingin ni Rio sa bawat detalye. Hindi siya sanay sa dingding na hindi basa. Hindi siya sanay sa sahig na walang putik. Hindi siya sanay na walang sumisigaw sa kanya. Pakiramdam niya ay parang nananaginip. "Dito ka muna," sabi ni Thomas, habang inaayos ang kumot sa maliit pero malinis na kama. "Magpahinga ka. Hindi ka ligtas doon sa palengke." Napatingin si Rio. "Babalik po ba yung lalaki kanina? Yung lasing?" Tumigil si Tomas. Tumingin sa kanya ng diretso. "Habang kasama mo ako, hinding-hindi." Sa unang pagkakataon, hindi umiyak si Rio dahil sa takot. Umiyak siya dahil sa pakiramdam na may nagpoprotekta sa kanya. Habang natutulog, nag-usap sa labas ang tauhan ni Thomas. "Sir, sigurado po ba kayo? Hindi ba delikado yan? Baka mapagkamalan kayong nag-adapt ng bata." Pero hindi sumagot agad si Thomas. Nakatingin lang siya sa lumang pinto kung saan natutulog ang bata. "Marami kayong hindi alam," sabi niya sa wakas. "Hindi ito tungkol sa imahe. Hindi ito tungkol sa negosyo. Minsan, may batang kailangan mong iligtas. Hindi dahil kawawa sila, kundi dahil may nakikita kang hindi nakikita ng iba." Tahimik ang lahat. Tanging tunog ng ulan at ingay ng motorsiklo sa labas ang naririnig. Sa sumunod na araw, nagising si Rio na may pagkain sa gilid ng kama. Lugaw, itlog, at gatas. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong kabutihan. Sa buong buhay niya, wala pang taong nagbigay ng pagkain nang hindi humihingi ng kapalit. "Sir Thomas," mahina niyang bulong habang lumalabas ng kwarto. Nakita niya si Thomas na nakatayo sa isang mesa na puno ng papeles. Abala, seryoso, parang chairman ng isang higanteng kumpanya. Pero biglang lumambot ang mukha nang makita ang bata. "Gising ka na, kumain ka." Pero hindi kumilos si Rio. "Sir, bakit niyo po ako tinutulungan?" Tumigil si Thomas sa pagsusulat. Umupo, humarap sa kanya. "Rio, may mga bata sa mundo na ginagawang laruan ng kalupitan. At may mga taong dapat huminto para pigilan yon." Hindi pa rin naintindihan ng bata. Pero naramdaman niya ang bigat sa tinig ng lalaki. Para bang hindi lamang ito tungkol sa kanya. Parang may nakaraan ang lalaki na mas malalim pa sa hindi niya kayang intindihin. Sa loob ng ilang araw, unti-unting nagbago ang buhay ni Rio. Tinuruan siya ni Thomas kumain ng maayos, magsalita ng may lakas ng loob, at higit sa lahat, tumayo ng hindi nanginginig sa harap ng tao. Pero habang tumatagal, napapansin ni Rio na kahit mabait si Tomas, may mga sandaling tumitigil ang lalaki, tumitingin sa kawalan, parang hinahabol ng isang alaala. Isang gabi, habang kumakain sila, nagtanong si Rio, "Sir Thomas, bakit parang malungkot kayo minsan?" Hindi sumagot agad ang lalaki. Tumungga ng tubig, huminga ng malalim. "Dahil may mga bagay akong hindi nailigtas noong araw," sagot niya. "At minsan, kapag may nakikita akong batang kagaya mo, naaalala ko ang lahat." Hindi nagtanong si Rio. Pero lumapit siya. Hinawakan ang braso ng lalaki. "Sir, hindi ko po alam kung ano yon. Pero, salamat.
Parang may nabasag na yelo sa puso ni Thomas. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa susunod na linggo, habang iniikot ni Thomas si Rio sa palengke, hindi para ibalik siya, kundi para ipakita na ligtas na siyang bumalik ng hindi ginagalaw ng mga nanakit noon. Napansin nila ang isang batang babae. Payat, marumi, nanginginig. Halos katulad ng itsura ni Rio nung una nilang magkita. "Sir," bulong ni Rio, "parang ako yan noon." Tumigil si Thomas. Hindi dahil sa awa, kundi dahil kilala niya ang tingin ng batang walang kakampi. "Lumapit ka," sabi ni Tomas. Pero bago pa sila makalapit, may 3 binatilyong humarang sa bata at kinuha ang tinapay na hawak nito. "Akin na yan! Palamunin!" sabay tawa. At parang bumalik si Rio sa nakaraan niya, pero ngayon ay hindi na siya nanginginig. Hindi na siya sumusuko. Hindi na siya bata na walang laban. Tumingin siya kay Thomas. Huminga ng malalim. Tumakbo papunta sa grupo. Hindi para makipagsuntukan, kundi para tumayo sa harap ng batang babae. "Tama na!" sigaw niya. Nagulat ang 3. "Sino ka ba?" "Hindi na importante yon," sagot ni Rio. Nakataas ang baba pero hindi nagyayabang. "Hindi mo pwedeng kunin yan." Nagsimula nang lumaki ang tensyon. Pero bago pa sila makalapit kay Rio, naglakad si Thomas papunta sa kanila. Hindi tumatakbo. Hindi sumisigaw. Hindi pumipigil. Naglalakad lang. Pero sapat iyon para masira ang yabang ng 3 binatilyo. Parang may biglang dumagan na presensya sa hangin. "Ibalik nyo yan," sabi ni Thomas. Malamig pero hindi galit. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ibinalik ng isa ang tinapay na parang robot na natanggalan ng baterya. Isa sa kanila ang napabulong. "Sir, pasensya na po." "Umalis na kayo," sagot ni Thomas. Hindi tumataas ang boses. Tumakbo ang 3. Naiwan ang batang babae na nanginginig. Lumapit si Rio. "Ako nga pala si Rio. Safe ka na." Tumingin ang bata sa kanya. Parang hindi sanay gantihan ng kabutihan. Ako si Lani." Mahina nitong sagot. Tumayo si Thomas sa likod nila. "Rio," sabi niya, "ito ang dahilan kung bakit kita tinulungan." Napatigil ang bata. "Ano ibig niyo pong sabihin?" "Dahil kapag tinulungan mo ang isang bata, minsan, iyon ang simula para gumawa siya ng kabutihan sa iba." Hindi pa lubusang naiintindihan ni Rio, pero may apoy sa dibdib niyang nagising. Isang apoy ng pagnanais na huwag hayaang maranasan ng iba ang naranasan niya. Sa sumunod na mga araw, sinama nila si Lani sa warehouse. Pinakain, pinatulog, binigyan ng damit. At doon nakita ni Thomas ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Rio, ang batang dati ay takot na takot, ngayon ay marunong nang mag-alaga at naunang mag-alaga. Siya mismo ang nagpakain kay Lani, nagbigay ng sabon, nagturo saan matulog. At sa bawat galaw ni Rio, parang may nakikita si Thomas na isang bagay na matagal niyang hinintay na makita sa ibang bata. Natural na kabutihan. Hindi pilit. Hindi dahil sa utos, kundi dahil alam niya kung ano ang pakiramdam ng maging mag-isa. Isang gabi, habang tulog si Lani at si Rio ay naliligo sa labas, tumayo si Thomas sa bintana ng warehouse. Tahimik, malamig, ngunit puno ng iniisip. "Sir," biglang sabi ng isang tauhan, "hindi ba delikado yan? 2 na sila ngayon." Tumingin si Thomas ng mabagal. "Mas delikado kung pababayaan ko sila." "Pero bakit sila, sir? Ang dami namang bata sa lansangan." Tumingin si Thomas sa direksyong kinaroroonan ni Rio. Dahil minsan, hindi lahat ay pwedeng iligtas. Pero ang mga pwede mong iligtas, hindi mo pwedeng palampasin. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi pa alam ni Rio at Lani. Isang bagay na magbabago ng takbo ng buhay nila. Dahil ang lalaking tumulong sa kanila ay hindi simpleng tao. Siya si Thomas Guerrero, isang lalaking may lihim
na hindi nila kayang hulaan. At ang lihim na iyon ay magsisimulang umusad sa susunod na mga araw. Lumipas ang ilang linggo at ang warehouse na dating tahimik at malamig ay unti-unting napuno ng buhay. Si Rio at Lani ay parang magkapatid na, tumutulong sa isa't isa, nagtatawanan, at minsan nag-aaway ng kaunti, pero agad din nagbabati. Si Thomas naman ay patuloy na binabantayan ang dalawa mula sa medyo malayo. Pero ramdam nilang lagi siyang nandyan, parang haliging hindi matitinag kahit gaano kalakas ang hangin sa labas. Ngunit habang mas tumatatag ang samahan nila, mas nararamdaman ni Rio na may mabigat na tinatago si Thomas. Parang may sugat sa loob na hindi pa humihilom. Isang gabi, habang tulog si Lani, nagiising si Rio dahil may narinig siyang mahihinang yabag palabas. Dumungaw siya sa pinto at nakita si Thomas na naglalakad mag-isa papunta sa likod ng warehouse kung saan may maliit na terrace. Tahimik ang buong paligid, ang ilaw ng poste ay pumupunit sa dilim at ang hangin ay malamig. Sumunod si Rio, dahan-dahan, hindi para manggulo kundi para maintindihan kung bakit minsan ay nalulungkot ang taong nagligtas sa kanya. Nang lumapit siya, nakita niyang nakatayo si Thomas sa gilid, nakatingin sa malayo, hawak ang isang lumang wallet. Hindi niya alam kung dapat siyang magsalita, pero mahina niyang tinawag, "Sir?" Nagulat si Thomas, pero hindi nagalit. Tumingin siya kay Rio at huminga ng malalim. "Hindi ka patulog? Narinig ko po kayong lumabas." Sagot ng bata. May sandaling tahimik. Tapos biglang inabot ni Thomas ang wallet sa kanya. "Rio, may kailangang malaman ka." Binuksan ni Rio ang wallet. Sa loob ay may lumang litrato. Isang batang lalaki. Maputi, nakangiti, at may hawak na laruan. "Sino po ito?" tanong ni Rio. "Anak ko." Sagot ni Thomas. Mabagal, mabigat. Parang may sumundot sa puso niya habang binibigkas ang salita. Napatingin si Rio sa kanya. "May anak po kayo?" Tumango si Thomas. "Meron. At kagaya mo, mabait, matapang, at puno ng pangarap." Nanginig ang tinig niya kahit pilit niya itong pinipigilan. Pero hindi ko siya nailigtas. Para bang may malakas na hangin ang tumama kay Rio. Hindi siya makahinga sa bigat ng narinig. "Sir, ano pong nangyari?" Umupo si Thomas sa bangko sa gilid. Tahimik. At sa unang pagkakataon, ibinukas niya ang kwentong pinakatago niya sa mundo. 10 taon na ang nakakaraan. Simula niya, nung hindi pa ako ganito ka-busy, may anak akong lalaki. Si Milo, 5 taong gulang, matalino, masayahin. Pero isang araw, naglaro siya sa likod ng building namin. May gumuhong debris sa construction site. At hindi ko man lang alam dahil nasa meeting ako. Napatigil siya. Nakasapo ang kamay sa mukha. Dumaan ang 2 oras bago ako nakababa. At noong dumating ako, huli na. Napalunok si Rio. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ayaw niyang magsalita ng mali. Ayaw niyang madagdagan ang sakit. "Kasalanan ko yun," mahinang sabi ni Thomas. At mula noon, nangako ako sa sarili ko na kapag may batang nangangailangan, hindi ko hahayaan mangyari ulit yon. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, doon naintindihan ni Rio ang lahat. Bakit agad siyang iniligtas? Bakit may presensya ang lalaki na parang kaya niyang pigilan ang mundo? Bakit kahit napakayaman, mas inuuna niya ang bata kaysa negosyo? Dahil araw-araw, dala ni Thomas ang bigat ng anak niyang hindi niya nailigtas. At sa bawat batang sinusubukan niyang protektahan, si Rio, si Lani, para bang sinusubukan niyang punan ang puwang na iniwan ng nakaraan. Lumapit si Rio at dahan-dahang hinawakan ang braso ng lalaki. "Sir, hindi ko po alam ang tamang salita, pero kung hindi niyo po nailigtas ang anak niyo, nailigtas niyo po ako." Hindi umiyak si Thomas. Hindi rin nagsalita.
Pero sa simpleng pag-angat ng ulo niya, sa paghinga niya ng malalim, alam ni Rio na unang beses iyon na gumaan ang dibdib ng lalaki matapos ang napakahabang panahon. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang bagyo. Kinabukasan, habang nasa warehouse sila, may kumatok ng malakas. 3 beses. Sunod-sunod. Mabilis. Parang may urgency. Pagbukas nila ng pinto, nakatayo ang 2 security guard ng kumpanya ni Thomas. Mukhang takot. Mukhang pawis na pawis. Sir, may problema po. Napatingin si Thomas. Ano yun? May mga taong naghahanap sa mga bata. Sabi ng guard. Yung lalaki pong lasing. Nagdala ng 2 kasama. Naghahanap kay Rio at kay Lani. Galit na galit. May pasabi siyang kukunin niya ulit ang bata dahil pag-aari daw niya. Biglang nanlamig ang hangin. Napatingin si Rio kay Thomas. Halatang takot. Napayakap si Lani sa braso ni Rio. Sir, babalik po ba sila? Tanong ni Rio. Nanginginig ang tinig. Tumayo si Thomas. Diretso. Hindi nag-aalangan. Hindi habang ako ang humihinga. Pero hindi iyon hadlang sa mga taong desperado. Kinahapunan, habang nagpapahinga ang mga bata, biglang lumakas ang sigawan sa labas. 3 lalaki, lasing, marumi, agresibo, ay pilit pumapasok sa bakod ng warehouse. Ibalik niyo ang mga bata. Sa amin yan. Gagamitin namin. Yan sa pangangalakal. Sigaw nila. Galit, mabaho ang hininga. At ang pinakamalaking lalaki ay siyang dati ng abuso kay Rio. Agad lumabas si Thomas. Hindi siya nagdala ng sandata. Hindi rin siya sumigaw. Lumakad lang siya, papunta sa gate. Tumigil kayo. Sabi niya, malamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Pero sa halip na tumigil, tumawa ang isa. Ano ngayon kung mayaman ka? Hindi mo kami mapipigilan. At doon nila ginawa ang pinakamalaking pagkakamali nila. Nilapitan nila si Thomas. Hindi agresibong lumaban si Thomas. Hindi siya nanuntok. Pero nang hawakan siya ng isa, mabilis niyang tinanggal ang kamay nito, tinulak pabalik ng sapat para bumagsak. Sapat para malaman nilang mali ang kalaban nila. Last warning, sabi ni Thomas. Umalis kayo. Pero sa halip, kinuha ng pinakamalaking lalaki ang bote at sinubukang ihampas kay Thomas. At bago pa man tumama, biglang sumigaw si Rio. Sir! Napalingon si Thomas. At sa split second na yon, dumapo ang bote sa balikat niya. Basag. Tumalsik ang bubog. Dumugo ang balikat ng lalaki. Gumulong ang bote sa lupa. Natigilan ang buong warehouse. Tumakbo si Rio at yumakap sa kanya. Sir, pasensya na dahil sa kinto. Pero hinawakan ni Thomas ang ulo ni Rio at mahinahong nagsabi, Rio, hindi ito dahil sa'yo. Ginawa ko to dahil karapat-dapat kang protektahan. At doon lumabas ang security team ni Thomas. Matagal na palang naghihintay sa likod. Pinagsabihan niya silang huwag manghimasok hanggat hindi siya nag-uutos. Pero ngayong nangyari na ang malala, pinaligiran nila ang 3 lalaki at pinaalis ang mga ito. Habang tumatakbo ang mga salarin, sumigaw pa ang lasing. Hindi pa tapos to, babalikan namin kayo! Pero hindi na sila binalikan. Kinabukasan pa lang, pinahanap sila ni Thomas sa mga tauhan niya. Hindi para gumanti, kundi para siguraduhing hindi na nila kayang manakit ulit ng bata. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Rio, naramdaman niyang hindi na siya nabubuhay para lumaban mag-isa. Nang gumaling si Thomas mula sa sugat, lumapit sa kanya si Rio at si Lani. Sir, sabi ni Rio, paano po namin kayo mababayaran? Tumingin si Thomas sa kanila. Ngumiti, hindi ngiti ng negosyante, kundi ng isang ama. Wala kayong kailangang bayaran. Pero sir, ang kailangan nyo lang gawin, sabi ni Thomas, ay huwag kalimutang tulungan ang susunod na batang kagaya nyo. Parang may mainit na ilaw ang tumama sa dibdib ni Rio.
Nang gabing iyon, habang lahat ay nakaupo sa teres ng warehouse, tahimik, maliwanag ang buwan. Sinabi ni Thomas, ang huling bagay na magbabago sa landas nila. Rio, Lani, simula ngayon, dito muna kayo. Hanggat gusto nyo, hanggat ligtas kayo, hanggat may pangarap kayong hahabulin. Napatitig si Rio sa kanya. Sir, ibig sabihin po ba, pamilya na kami? Tumango si Tomas. Oo, simula ngayon, hindi na kayo mag-isa. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman ni Rio ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi yung lugar na may bubong, kundi yung lugar na may taong handang tumayo sa harap mo, kahit gaano kadilim ang mundo. At doon nagtatapos ang kwento ng batang iniwan ng mundo na naging liwanag sa iba. Dahil may isang taong naniwalang kaya niyang magsimula muli.